kasama ang lahat ng anghel at luklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halikayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kaharian inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pininom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo ay walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito'y sa akin ninyo ginawa." At sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin ang mga sinumpa. Kayo'y pasapoy ng di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y walang maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala nang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang makita ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sinong gusto pumuntang langit? Maaga pa. Kung tanongin natin yung lahat ng tao, halos talaga yung lahat gusto. Pag tinanong sino gusto mapuntang langit, napunta lahat gusto. Pero sino yung mabait? Sino yung mabait, matuwid, at walang kasalanan? Yun lang. At yun ang kailangan para makabahagi sa kasarian ng ating Amang nasa langit. Kaya nga sa Ebanghelyo ating binasa, sabi ng ating Panginoon, "Halikayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan." At sabi din dito, inilagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan. Sa pahayag na ito, sa paghuhukom ng Diyos at sa pagdating ng araw ng paghuhukom, isang bagay ang mangyayari. Pagpupuri ng Diyos ang tao. At sa araw ng paghuhukom, may dalawang uri lamang ng tao mayroon na nakikita ang Diyos. Ang matutuwid at ang masasama.
Kaya sa ganitong bagay ay hindi na natin bago o hindi na bago sa atin yung ang masama mapunta sa impyerno, ang mabuti na mapunta sa langit. Hindi na bago yun. At yun ay kung sa ano ba lumang tugtugin na minsan ay nagawa pa natin ipangtakot sa mga bata. Ano? Pagbad ka, punta ka sa impyerno. Di ba? Nagawa pa natin kung takot yun. Kaya mga kapatid, maliwanag sa ating Ebanghelyo na walang ibang daan papuntang langit kundi tanging paggawa ng mabuti lamang. Amen. Amen. Hindi ibinanggit ng ating Panginoon na maging relihiyoso ka para ka mapunta sa langit. Kundi sa pahayag na ito, ipinaliwanag ng Diyos ng ating pananampalataya ay siyang magiging susi sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, sa unang pagbasa, ipinahayag doon sa aklat ni Propeta Isaias na may isang susi na ibibigay ang Diyos sa lahi ni David. Na ang susing ito, ang sino man o ang anumang kanyang isasara ay hindi mabubuksan ni numan at ang kanyang bubuksan ay hindi maipilit kahit sino man. Sapagkat ang susing ito ay siya yung ating pananampalataya na maging susi sa paggawa ng mabuti. Sapagkat hanggat wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi natin magawa ang kanyang kalooban. Sapagkat ang Diyos at ang tao ay mayroong malalim na kaugnayan. Kaya nga, kailangan mo yung paniniwala, kailangan mo yung pananampalataya upang magkaroon ka ng takot sa Diyos. Hindi isang negatibong takot, kundi ang takot na magtuturo sa isang pananampalataya na ang pananampalataya naman ang maging susi upang magbukas sa ating kaalaman na ang tao ay kaisa ng Diyos. Sapagkat kung ang tao ay may malalim na pananampalataya, makita niya ang Diyos sa kanyang kapwa. Amen. Sapagkat sa pasimula pa lang nung likhain ng Diyos ang tao, ipinunla na ng Diyos ang kanyang kabanalan. Anong kabanalan ito? Ang kanyang wangis. Ayon sa aklat ng Epeses, sa unang kabanata, talata 26 hanggang talata 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos na siyang nilalang. Nilalang sila ng lalaki at babae. So, ibig sabihin na ang sariling larawan ng Diyos ay ibinigay sa tao. Nang kanyang likhain ang tao, binahagi na ito ng kabanalan. Kaya ang tao at ang Diyos ay may malalim na kaugnayan. Kaya sa pahayag ng ating Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon, kung ano man ang gagawin mo sa iyong kapwa, ay sa Diyos mo ginawa. Sapagkat ang Diyos, ang imahe ng Diyos, ay dala ng imahe ng tao. O ang imahe ng tao ay siyang imahe ng Diyos. Ang larawan at mukha ng tao ay siya rin mukha ng Diyos. At ang mukha ng Diyos nasa pagmumukha ng tao. Pakiting nila yung pagmumukha ng yung mga katabi. Ayun, nakita ninyo. Nakita ko ninyo yung Diyos. So, mahirap mong makita. Kaya mga kapatid, sa pahayag ng ating Panginoon, pinaalala niya muli na ang ating hitsura ay banal. So kaya huwag nating lagyan din ng kung ano-anong panglagay-lagay sa mukha. At yan ay mukha ng Diyos. Amen.
Kaya sa muling pagpapaalala sa atin ng Panginoon, sinasabi niya ngayon sa atin na huwag kang manakit. Sapagkat kung ginagawa mo yan, kung ginawa mo yan sa isang tao, parang yung Diyos na rin ang sinaktan mo. Huwag kang maging madamot. Sapagkat ang taong pinagdamutan mo, ang Diyos na rin ang iyong pinagdamutan. Kaya habang tayo'y nabubuhay, pasan-pasan at dala natin ang kabanalan ng Diyos. Ayon sa karunungan ni Solomon, Kabanata 2, talata 23. Sapagkat ang tao hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay. So hindi lang yung purpose natin, ipinanganak, inilikha, pagdating ng araw, ang tinagdang araw ng Diyos na ang tao ay mamamatay. Kundi ayon sa karunungan ni Solomon, ang tao ay nilikha ng Diyos para maging buhay na larawan ng Panginoon. So hindi lang basta larawan, kundi tayong mga tao, tayo yung buhay na larawan ng Diyos. Kaya nga, kung tayo yung larawan o buhay na larawan ng Diyos, huwag na huwag mong saktan yung kapwa mo kasi buhay na larawan niya ng Diyos. Huwag mong paasahin. Huwag mong gawa ng hindi magagandang bagay. Kaya nga maliwanag sa ating Pangilyo na kapag ang kapwa mo habang kapwa mo ay nagutom, pagkainin mo. Sapagkat kung pinakain mo yun, parang yung Diyos na rin ang pinakain mo. Kapag nauhaw, sabi na ko, painumin mo. Sana all. Nagpainom. Kaya ano yung painom? Pag nauhaw daw, ay painumin mo. Pag nagpainom ka, parang pinainom yung Diyos, yung laang. Painumin na kalasing. Kung ano man ang ginagawa mong hindi maganda sa iyong kapwa, ay parang sa Diyos mo na rin yun. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng ating kaunawaan at pananampalataya. Ngayon ipinahayag ng Diyos ang kanyang larawan sa ating sarili. Inaasahan ng Diyos na tayo'y gumagawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng araw, sisingilin tayo ng Diyos sa ating mga nagawa. Pagdating ng paghuhukom, hindi ang hanapin ng Diyos o ang paghuhukom hindi nakabatay sa uri ng panglabas na kanyuan ng tao. Hindi sabihin ng Diyos na yung mga puputi sa kanan, yung maitim sa kaliwa. Hindi ganun. Yung matangos sa ilong sa kaliwa, yung pango sa kanan. Walang gano'n na lang mangyayari. Magtipon-tipon kayo sa ayon sa inyong relihiyon. Hindi na gano'n ang mangyayari. Ang sabihin na ng Panginoon, ang mga may masamang ginagawa sa mundo sa kaliwa at ang gumagawa ng mabuti ay sa kanan. Ay paano ikaw wala namang nagawa? Kasi ako. Kaya mga kapatid, sa araw-araw na buhay natin, gumawa tayo ng mabuti. Ano po, kasi nakikita ko sa ating Ebanghelyo para itong puntos-puntos. Pag lamang yung puntos ng kasamaan mo, mapupunta ka sa kaliwa. Pag lamang naman yung puntos ng kabutihan mo, mapupunta ka sa kanan. Kaya nga isipin mo, ilan na bang kabutihan yung nagawa ko? Tanungin kayo yung sarili. Sa ilang taong ko sa mundo ito, ilan na kayang kabutihan yung nagawa ko? Kung makikita mong marami-rami, ay may chance yun. Pero pag kaunti, marang delikado. Kaya isipin natin ngayon, ano kaya? Ba ilang beses na kaya ako nakapagmura?
Marami-rami. Ilang beses kaya akong nagdadasal, makaunti. Parang delikado. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin, ano po, na sa araw-araw, sana maisip natin na kahit 2 beses man lamang makagawa ng mabuti, tapos isa yung masama, at least lamang pa rin yung mabuti, ano. Sapagkat alam naman ng Diyos na hindi perfecto yung tao. Alam ng Diyos na nagkakamali. Kaya nga, yung tao hindi pwedeng magpaka-Diyos sa harap ng Diyos. Kundi ang hinahanap ng tao ng Diyos, magpakatao tayo sa kanyang harapan. Sapagkat sa pasimula pa lang ay ipinaalala na sa atin ng Diyos na ang kanyang kabanalan ay bahagi na ng ating pagkatao. Kaya kapag tayo lang nakaharap sa salamin, alalahanin ninyo mga kapatid, na ang tao itong nakaharap ngayon sa salamin at nakikita mo sa salamin ay yan yung pinagbabanal ng Diyos. Ang ating mukha ay naging paalala ng Diyos sa atin na tayo'y kanyang mga linikhang may kabanalan. Kaya sa araw-araw, pagsikapan natin na makagawa ng mabuti. Pagsikapan natin na makaiwas sa mga kasalanan. Kaso nga lang, may mga tao talagang napapalapit sa atin para tayo magkasala. Ano? Amen. Amen. Lalo na yung pag nakita mo yung asawa yung lasing na naman, mapapamura ka na naman. Ano? Naku, malamang-lamang na naman yung puntos ng kasamaan. Kaya, mga kapatid, kahit sa pinakapangit na sitwasyon, pilitin natin makagawa ng mabuti. Makatulong sa kapwa at higit sa lahat, maging daluyan ng kabutihan. Sapagkat itinalaga tayo ng Diyos na inaasahan niyang gumawa ng mabuti. Sapagkat ang kabutihan ay una na niyang ipinunla sa puso ng tao, sa buhay ng tao, nung tayo'y kanyang likhain. Kaya nga sa huling araw, yun ang kanyang sisingilin sa atin, ang ating mga nagawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sambitin ng sumasampalataya. Tayo na. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nagigit at di nagigit. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, Buktong na anak ng Diyos na mula sa Ama pagpala sa silang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inanap ni kaisa sa Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng Maryam Berlikha. Ipinako sa krus sa alang sa aming panahon ng Poncio Pilato. Nagpakasakit ng matayan ng tibig. At muli nabuhay sa katong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng mga. At muli darating ng malamati upang makuha ng mga buhay at mga patay. At ang harian ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at pagbigay ng buhay, na nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya na laging kasama ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta, na kami sa Iglesyang isa, banal, katolikal, apostolika. Naniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan, at hintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang
Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos na mamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pagbigyan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Manalangin tayo. Panginoon, pagbigyan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Joel Corlares na aming obispo Maximo, si Arnold Damayan ang aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Roy James Simungada na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, pagbigyan mo ang aming panalangin. Isinasama rin namin na pagbabayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, pagbigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong mga langit na biyaya, lalong-lalo na sa Port Misa de Gallo sponsor sa umagang ito na sina Mr. Edwin Recto and family, Mrs. Janet Tricane and family, Mr. Joey Apostol and family, Mr. Romulo Ray and family, Mr. Napoleon Perlas and family, Mrs. Leticia Villavicencio and family, Mr. Benjamin Candelaria and family, Mr. Rodolfo Candelaria and family, Mrs. Mercedita Encinas and family, Mr. Flomar Saludes and family, Mr. Eduardo Medina and family, Mr. Hernane Rianzales and family, Mr. Arvin Perlas and family, Mr. Bernardo Lagosta and family, at sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at nasunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagbigyan mo ang aming panalangin. Isinasama namin, Panginoon, sa iyong pagandahang loob, ay bigyan lakas at tulungan ang nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasama namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na laging nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid na yung katawan ni Kristo, sa pamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Panatilihin namin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Buong kagalagang indog natin sa Panginoon, ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, tayo ay magdala ng alay
Magsiupo po ang lahat.